Praise the Lord. Ayan. So, welcome to our Sunday worship service. And malapit na pong matapos ang February. At kahapon po ay nag-celebrate yung iba ng Valentine's Day daw. No? But we are not celebrating that kind of love. Kasi alam naman natin, yan ay sa mundo, sineselebrate nila yung different kind of love. No? At iba yung pag-ibig na meron tayo kay Kristo. So, bagamat kahapon, maraming mga bulaklak, huwag kayong malungkot kung wala nagbigay ng bulaklak sa inyo. No? Meron ba? Nagbigay ng chocolate? No? Maganda araw-araw, nararamdaman natin yung pagmamahal ng Diyos. No? Amen. So sabihin mo nga ulit sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Yan, yung mga nasa likod nyo, yung mga bago lang natin kasama, sabihin mo, mahal ka ni Lord. Ayan, praise God. Meron po ba tayong first timer? Sino po ang first time lang umutan ngayon? Yung kapatid ni Kuya Oka. Yan. Hopefully masama na si Kuya Oka dito, no? Kapitbahay po natin yan. Dito sila sa Kapalaran lang din. Palakpakan naman natin si Lord at kasama natin si... Ano pangalan ni Tatay? Tatay Jerry. Yan. Sabihin nga natin sabay-sabay tayo, welcome to church, Tatay Jerry. 1, 2, 3, go! Amen. Palakpakan natin si Lord. Welcome po sa ating fellowship, and we hope and we pray na hindi po ito ang last. And you're always welcome po, Tatay Jerry, at iba nating mga first time din. Meron ba dito second time, third time, long time, long time no see. Okay, so nakakatuwa po at tayo po ay bilang isang simbahan, meron tayong pagkakataong tumulong sa mga kapatid natin na nag-grieve o nangungulila. Actually, yung relative ni Brother JP, yung kanya pong, yung relative na namatay, yun yung nag-alaga sa kanya nung bata pa siya. At yun din yung tumulong sa kanya, magkaroon ng mga opportunity, magkatrabaho. Kaya very special talaga sa kanya yon. I think ang naging, kung di ako nagkakamali, heart problem yata, no? Ang naging sakit. Parang nagkaroon ng complication and then hindi na kinaya nung katawan. Pero yun po, ay maganda na nagtutulungan po tayo, no? So bago po tayo magsimula, let's bow our heads and let us pray. Dear God, Heavenly Father, we welcome your presence in this place. We know, Lord God, you are the author of love. You are love. Panginoon, nais po namin, Lord God, right now, na maranasan, maunawaan, at maipamuhay ang pag-ibig na nanggagaling sa iyo. The true love that comes from you. Allow us, Lord God, to receive a revelation. Holy Spirit, buksan niyo po ang aming mga mata, buksan niyo po ang aming mga pandinig, buksan niyo ang aming mga puso upang matanggap namin ang mensahe na nais mong dalhin sa umaga na ito. Use me, Lord, as your mouthpiece. Speak through me, O God. Kayo lamang po ang makita. Itago niyo po ako sa inyong likuran. And Lord, let your Holy Spirit continue to saturate this place. Let your love be evident to all. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, February is called Love Month. So makikita niyo po dyan, marami nagbebenta ng flowers, chocolates, maraming umuulan ng sweet long post para sa kanilang mga minamahal. No, mga pictures, nag-date sila dito, pumunta sila dyan. So, maraming mga romantic gestures. Maraming mga iba't ibang pagpapakita o expression ng kanilang pag-ibig. Pwedeng sa magulang, pwedeng sa kaibigan, pwedeng sa mga kasintahan nila o mga asawa. Pero ang tanong po, yung bang pag-ibig na kanila pong sineselebrate tuwing February, ito ba ay kapareho ng pag-ibig na itinuturo ng Diyos sa Bible? Is this the same love that God talks about in His Word? Kapareho ba ito? Kasi kumbaga ang salitang love ay gamit na to the point na minsan
nawala na yung totoong kahulugan nito. Kaya po si Apostle John, sumulat po siya sa mga believers nung panahon niya, lalo na po doon sa mga mananampalataya na nalilito tungkol sa kanilang pananampalataya. Kasi napakarami po mga false teachings, napakaraming mga iba't ibang mga nagtuturo na nakiklaim na sila ay merong spirituality, meron silang relihiyon, meron silang dalang turo na galing sa Diyos, pero kulang naman sa pag-ibig ni Kristo. So alam niyo po, maraming pwede tayong marinig na nagtuturo, pero mahalagang titingnan natin yung bunga ng buhay nung nagtuturo. Kaya nga po, mabigat po sa aming mga nagtuturo na humarap dito kasi hindi lang po basta dapat itinuturo ang salita ng Diyos, dapat nakikita rin ito sa buhay natin. Kaya po, si John, ipinapakita niya po hindi lang sa pagtuturo, kundi sa kanyang buhay, ang pag-ibig ng Diyos. So, binigyan ni John ng isang malinaw na testing, no? Malinaw na test para masabing nasa iyo talaga ang Diyos. Para masabing kilala mo talaga ang Diyos. So parang sinasabi ni John, mamaya babasahin natin yung text natin, kung talagang nasa iyo ang Diyos, yung pag-ibig dapat nakikita. Okay? Hindi perpekto yung pag-ibig, pero tunay na klase ng pag-ibig. Hindi pinipilit lang. Okay, pwedeng hindi consistent yung pag-ibig na meron ka. Minsan nagagalit ka, minsan nagkakamali ka, minsan nahihirapan ka magpatawad. Pero dapat unti-unting lumalago, nagtatransform yung love sa buhay mo. So, dito po sa text na babasahin natin, we will look at the true definition of love. The love that starts with God. Yan po ang title ng message natin sa umaga ito. Love that starts with God. No, yung pag-ibig na nagsisimula sa Diyos. Okay? So how does the Bible define true love? Okay? Ano nga ba ang totoong definition ng pag-ibig? Pag sinabi natin pag-ibig, ano ba sinasabi ng Bible? Now, what does the Bible tell us about the love that starts with God? Okay, let's look at our text in 1 John chapter 4, beginning with verse 7. Basahin ko po sa Tagalog. Unang Juan. Yan. Talata 4. Kabanata, ano ba ito? Talata at kabanata. I-arrange nyo na lang. Okay. Yan. 4 verse 7. Basahin ko sa Tagalog. Mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos, at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Everybody say, God is love. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutang upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. So sabi niya, ang definition ng love, hindi yung love mo kay Lord. Kasi marami sa atin, kahit minsan sa mga kanta natin na inaawit, ine-express natin yung, Lord, I love you. Sabi ng Bible, hindi daw yun ang definition ng love. Ang definition ng love, yung love ni Lord sa'yo. Okay? Kumbaga, wala namang masama doon na mahal mo ang Diyos, pero hindi yon ang standard, hindi yon ang kahulugan talaga ng pag-ibig. No? Sabi dito, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mga ibigan din naman tayo. Sino man
ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Yan. So malinaw, sinasabi ni John dito, malayo yung definition na pinapakita ng mundo sa atin, kahit sa social media, pag pumunta kayo dyan, maraming mga definition ng love, maraming expressions of love, pero sabi ni John, ang totoong pag-ibig ay galing sa Diyos. According kay John Stott, sabi niya, ang observation niya sa mga sinulat ni Apostle John, ang love daw pala, kumbaga, pagbabasihan natin yung mga binasa nating text sa makatuwid, no, in summary, yung love daw pala hindi optional sa isang Kristiyano. So, kung sino man ang taong nagkiklaim na siya ay Christian, hindi na dapat preference lang ang love. Ang love ay evidence ng ating tunay na pagkakakilala sa Diyos. Tunay na nakaranas ka ng spiritual birth, yung ikaw ay naipanganak muli sa Spirito ng Diyos. Kung totoo daw yun, dapat naghahari yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Ebidensya siya. Okay? Kasi ngayong love month, hindi lang ito tungkol sa mga dates eh. Hindi ito tungkol sa romance. Ito ay tungkol din sa pag-ibig ng Diyos na dapat namumuhay sa atin at buhay sa atin. Okay? Now, according sa text natin, how does the Bible define true love? Ito po yung biblical definition according sa text natin. Isa-summarize natin, no, in this statement. Basahin natin sabay-sabay. Okay, mula doon sa love. Ready? Read. Love, God is the source, Christ is the proof, and the Spirit enables us to live it out. Isa pa malakas, yung parang nag-almusal. 1, 2, 3, go! Yan. So, ang source nito ay ang Diyos, si Kristo ang patunay, at ang Holy Spirit ang tumatrabaho sa ating buhay para makita yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Alright. So, hindi pala self-made ang love. Hindi pala galing ito originally sa tao. Okay? Hindi mo ginagawa ito. Ang nagpuproduce ng love, unang-una, ito ang source, ang Diyos. At ito ay ipinakita sa pamamagitan ni Kristo. At upang makita ito sa buhay natin, we need the Holy Spirit. So God is the source, meaning love begins with Him. Hindi nagsisimula sa atin ang pag-ibig. Tinanggap muna natin ito bago natin ibinibigay. Kaya nga, hindi ka pwedeng magbigay ng isang bagay na hindi mo pa naman natanggap. So you cannot love unless you have received the love of God. Unless na naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, hindi mo magagawa yun. Si Christ ang patunay. Ano bang ibig sabihin kapag si Kristo ang patunay ng pag-ibig? Meaning, ano bang klase ng pag-ibig na meron si Jesus? Sacrificial love. It is called agape love. Sacrificial, gracious, undeserved love. Namatay si Kristo para sa mga makasalanan, sa mga taong gumagawa ng masama. Hindi doon sa mga taong may napatunayan na mabait sila o lagi sila kasi nagbabasa ng Bible, lagi sila nananalangin. Hindi. Si Kristo, minahal niya kahit yung pinakamakasalanan tao sa mundo. Kaya kapatid, kung pakiramdam mo makasalanan ka, naparito ang Diyos para sa'yo. Actually, hindi ka nag-iisa kasi lahat ng tao nagkasala. Kaya minsan iniisip ng tao, ayoko mag-church kasi parang banal lahat dyan. Hindi po, lahat ng tao nasa church ay mga makasalanan na inibig lang ng Diyos. At si Kristo ang patunay na inibig tayo ng Diyos because Jesus Christ died for you and for me. And the Holy Spirit enables us to love. Ang naghuhubog sa ating ugali, sa ating puso, every day, yung ating relationship with the Holy Spirit. So hindi lang sa isang bagay na tinuturo o pinag-aaralan natin sa Bible, yung banal na Spirito, siya ang nagbabago ng buhay natin. Kaya nagiging maibigin ka.
So sa makatuwid, kapag ang Diyos pinuno ka ng pag-ibig, hindi mo po pwedeng maitago yung pag-ibig na yun. Lilitaw at lilitaw yun. Kaya nga, kahit hindi mo sabihin Christian ka, kapag ka nakikita ng mga taong maibigin ka, magtataka sila, bakit ganyan ka eh? Paano mo nagagawang magpatawad, magpasensya? Paano mo nagagawang maging maunawain sa mga tao na ito, sa mga abusado, sa mga taong hindi magandang pinapakita sa iyo? Paano mo sila napagpapasensyahan? It is the evidence of the presence of God in you. Okay? So, let's look at our text. Ano ba sinasabi ng text natin? Number 1, love originates in God. Okay? God is the source. So, ang pag-ibig, tandaan natin, galing siya sa Diyos. Originally, ang pinagmulan ng pag-ibig, hindi tao, hindi kung sino mang mga philosophers, kundi ang Diyos. Let's read again verse 7. Sabi ng verse 7, Dear friends, sabi ni Apostle John, let us love one another, for love comes from God. Everybody say, love comes from God. Sa pamalakas, sabi mo, love comes from God. So, galing sa Diyos. And whoever loves has been born of God. Yun yung ibig sabihin na ma-born again ka. Okay? Hindi literal na ipanganak ka uli, pero yung ipanganak ka uli sa Espiritu ng Diyos. Yun yung simula ng bagong buhay mo. Unless ang tao ipanganak siyang uli sa Espiritu ng Diyos, hindi magbabago ang buhay niya. So lahat daw ng ipinanganak sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos, kilala ang Diyos, may pag-ibig. Okay? So malinaw ang direction. Hindi nagsisimula ang pag-ibig sa iyo papunta sa Diyos. Okay? It begins with God reaching down to us. Yun ang pag-ibig. So hindi ikaw lumikha nito, hindi ikaw nag-manufacture. Tinanggap mo lang ito at ibinabahagi mo sa ibang tao. Okay? So, Pastor, gets naman namin. Pero bakit mahalagang maunawaan na ang pag-ibig galing sa Diyos? Bakit ba kailangan malaman natin at maitatak sa isip natin na ang pag-ibig hindi galing sa tao, galing sa Diyos? Dalawang bagay. Meron tayong mga common misunderstanding sa patungkol sa Christian love. Unang-una, love is not just personality. Minsan ginagawang excuse yan, mga kapatid. Ito nangyayari. May mga nagsasabi, ang tingin kasi nila sa love, personality. So pag sinabing, minsan may magsasabi kay Pastor, hindi kasi ako showy eh. Hindi talaga kasi ako affectionate. Hindi yan yung personality ko, yung malambing. Hindi kasi ako ganyan eh. Hindi ako yung yung nagsasabi talaga ng sa kapwa. Di ba? Parang, hindi talaga yan eh. Hindi yan yung kinalakihan ko, hindi yan yung ugali ko. Pero, teka muna, wala naman sinabi sa Bible na ang pag-ibig, ugali. Ang sinasabi ng Bible, ang love, hindi isang personality trait, kundi isang patunay na ikaw ay pinanganak na sa Espiritu ng Diyos. So, yung personality po pwedeng makaapekto lang siya sa kung paano mo ine-express yung love mo. Pero hindi siya ang magdidikta kung loving ka o hindi. Kasi, minsan ginagamit na excuse yan. Minsan, may mga, tahimik lang kasi talaga yan, kaya hindi mo mararamdaman yung love niya. Hindi, kahit tahimik yung tao, kaya mo makita yung pagmamahal niya sa'yo, kahit tahimik eh. Di ba? May mga taong tahimik dito, hindi masyado nagsasalita. May mga kilala ba kayong ganon? Pero kung loving yan, kahit di nagsasalita yan, mararamdaman mo yung pag-ibig niya. Di ba? Hindi yan nagsasalita. Hello, welcome sis. Gaganon lang yan sa'yo. Tapos, pagbubuksang pito. Bigyan ka pagkain. Thank you. Pero nararamdaman mo yung pag-ibig kahit tahimik, di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, hindi kasi yun yung personality ko eh. Hindi, yung love, lilitaw at lilitaw yan kahit anong personality mo. Yung personality mo, pwedeng maapektuhan lang kung paano mo ine-express yung love ni Lord. Okay? Pwedeng yung iba gentle, yung iba bold. Pwedeng yung iba talagang, may mga introverts.
Di ba? Parang ayaw nilang makisocialize, ayaw nilang makihalubilo, ayaw nilang ipakita yon. Pero hindi po excuse yun. Kasi ang Diyos ay nabubuhay sa bawat isa sa atin. At kahit anong personality mo, kayang gamitin ng Diyos para maipakita yung pag-ibig niya sa ibang tao. Amen? So ang love ay hindi isang temperament or kumbaga parang depende sa mood mo. Hindi. Love is transformation. Meaning, walang lusot. Kung Christian ka, kahit introvert ka pa, kahit pasabi natin prangka ka, halimbawa, sister, bakit ganyan ka magsalita? Parang, hindi maganda. Ay, hindi, prangka kasi talaga ako eh. Kahit prangka ka pa, kung nasa yung pag-ibig ng Diyos, kahit prangkahin mo yung tao, mararamdaman nila yung pag-ibig. Hindi mo pwedeng gawing excuse yon na nakakasakit ka ng kapwa at pangit ka magsalita, tapos sasabi mo, prangka kasi ako eh. Hindi, ang totoo niyan, tanungin mo sarili mo, may pag-ibig ka ba ng Diyos? Kasi kahit anong personality ng tao, kahit anong uri o anumang klase ng pag-uugali or habit na meron ka, if the love of God, if you are born of God, the love of God will always be visible. Makikita at makikita po yan. Okay? Kasi si Lord na nagbabago ng puso. And when God changes the heart, love becomes the part of a new nature. The love of God becomes a part of your new life. Bago ka na eh. Okay? Ano pa? Love is not self-effort. Kanina ba sabi ko, love originates in God? Yan ang sabi ni John. So meaning, hindi pala effort lang ng tao ang love. Kasi, ito yung isa pang misconception. Iniisip natin ang Christian love is about trying harder. Na pag-iigihin ko pa. Pagsisikapan ko pa. Gagalingan ko pa. Susubukan ko. Hindi yun ang Christianity. Minsan sinasabi ng mga tao, sige, gagawin ko na lang ang best ko, mas maging mabait, mas pipilitin ko ang sarili kong magkaroon ng pakialam sa ibang tao, susubukan ko at itatry ko ang best ko na mas maging loving. But biblical love is not a behavior. Hindi siya parang behavior lang na binabago mo. Yung tinatawag nating behavior modification. Babaguhin ko yung salita ko, babaguhin ko yung ugali ko, babaguhin ko yung pakikitungo ko. No. Biblical love is about being transformed by God. Kaya nga po, hindi po mahirap maging Christian kung totoong nakilala mo si Christ. Kasi siya magbabago sa iyo eh. Hindi ito basta tungkol na sa pagsisikap. Andiyan ang Holy Spirit na huhubog sa ating ugali araw-araw. Andiyan ang salita ng Diyos. Andiyan ang presensya ng Diyos na lagi nating kasama. Sabi ni D.A. Carson, sabi niya, biblical love is not merely natural affection. It is a supernatural transformation. Hindi lang siya basta pakiramdam, hindi lang siya basta naramdaman mo o damdamin ng tao. Ang biblical love ay yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa'yo. Okay? Pwede kasing naturally, ang isang tao ay mabait, pwedeng siya ay magalang, pwedeng siya ay may good manners, pero walang love. Kasi wala ang Diyos sa kanya eh. Alam niyo bang pwedeng mangyari din na ang tao ay, sabihin natin ang isang tao ay merong magandang pag-uugali. Kasi makikita nyo, magtatanong kayo, bakit gano'n, pastor? May mga hindi naman born again, hindi naman Christian, pero mas mabait pa minsan doon sa mga born again. Tama ba? May mga nasasabing mga ganong statement. Pwede yun. Kasi hindi tungkol sa behavior modification ang totoong love. Ang totoong love ay tungkol sa ating transformed life. At minsan, naikukumpara doon sa mga taong nakikita sa church. Mga kapatid, itong clarification yan. Hindi naman din lahat ng nag-church born again. Minsan,
May mga nagki-claim. Kaya nga binigay ni Apostle John ang letter na ito para magkaroon ng reassurance yung mga Kristiyano. Ito yung tests para malaman kung talagang nakakilala tayo sa Diyos. So sabi ni John, ang totoong nakakilala sa Diyos, ang totoong merong relationship sa Diyos, merong pag-ibig. Okay? Biblical love flows from knowing God. So po pwedeng ang tao pinanganak at tinuruan siya ng magandang asal, pero kung di niya kilala ang Diyos, wala siyang pag-ibig ng Diyos. Pwedeng ikaw ay socially pleasant, pero hindi totoong nabago ang buhay. Pero pag ang Diyos binago ang puso, ang pag-ibig ay nagiging isang malalim, hindi lang na ugali, kundi malalim na bahagi ng buhay niya. Nagiging parte ng buhay mo yung pag-ibig na yon. Hindi lang siya basta pagpapakita ng magandang pakikitungo sa tao. Oo, yun. Na-express yun sa pamamagitan nun. Pero hindi lang yun basta ganon. Ito ay, kumbaga, ano ang difference ng isang taong mabait lang sa isang taong na born again at may pag-ibig ng Diyos? Kasi merong mga taong mabait naman sila kahit di sila born again. Merong mga taong magalang naman, may respeto naman sa kapwa, pero hindi sila nakakakilala sa Diyos. So, pastor, bakit kailangan ko pang mag-born again kung may mga tao namang mabait na parang kahit di naman sila born again, di naman sila nakakilala sa Diyos, mabait naman sila. Bakit kailangan ko pang ma-born again? Kasi ganito po yun. Ang difference, yung mga taong ito na nakakilala sa Diyos, yung pag-ibig na meron sila, nakikita si Kristo. Itong mga ito, kahit mababait, kung wala naman si Kristo, hindi totoong nagbago ang kanilang buhay. Kahit bumait sila at pilitin nila, later on. Kasi again, ang salvation ay hindi naman tungkol sa pagpapakabait eh. Ang kaligtasan ng tao hindi tungkol sa sinong pinakamabait sa mundo. Ang taong naligtas, hindi yung gumagawa lang ng kabutihan. Kasi kahit anong gawin ng tao, kahit gumawa siya ng kabutihan, yung kasalanan niya na hindi nabayaran, kung hindi niya tatanggapin ang ginawa ni Kristo sa krus at hindi niya kikilalanin si Jesus, hindi siya mapapatawad sa mga nagawa niyang kasalanan. Kahit pa magpakabait siya na magpakabait dyan. Pero ang tao, kung halimbawa may tao dito na gumawa ng lahat ng kasalanan sa buong mundo, pero kinilala ang Diyos, nanampalataya kay Kristo, nagpakumbaba at nagsisi, kahit siya pa ang pinakamasamang tao, dahil nasa kanya si Kristo, maliligtas yun. Yun po ang grace ng Panginoon. That's why Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for we are saved by grace through faith, not by our own works, so that no man can boast. Ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos. Hindi po isang reward na tinatanggap dahil ikaw ang pinakamabait sa inyong angkan. Kasi kung ang mangyayari, depende lang pala sa record natin, sa kabaitan natin, magyayabangan ng mga tao. Kaya ako nakapasok ng langit kasi ang bait-bait ko sa amin, yung mga kapatid ko, hindi. Hindi po. Lahat ng tao, sabi ng Bible, nagkasala. Lahat tayo ay marumi, pero pinulot tayo ng Diyos. Kinahabagan tayo ng Diyos, inibig tayo ng Diyos, niligtas niya po tayo. So, a heart that is changed by the love of God becomes Christ-like. Kaya sabi ni John, whoever does not love does not know God. Hindi niya sinasabing kapag nagsastruggle ka, na ibigin yung kapwa mo, wala na sa'yo. Hindi. Lahat tayo nagsastruggle sa love. Minsan mahirap talagang umibig sa kapwa. Mahirap ibigin ang kaaway na sinasabi ng Bible. Hindi sinasabi na kailangan yung love mo perfect na. No. Hindi naman kailangan na perfecto na kagad yung pag-ibig mo. Sometimes, hindi mo may papakita yun, nagkakamali ka, pero yung totoong love, growing. Okay? Ang struggle, normal yan. Ang spiritual growth, ang spiritual maturity, progressive yan. Pero, hindi po pwede na yung buong buhay mo empty of love. Wala talagang pag-ibig. Yung talagang malamig, cold, harsh. Parang wala talagang pakialam sa tao. Tapos unrepentant, mayabang.
No, parang kumbaga mapagmataas. Doon talaga magtaka ka na. Pero iba sa atin, may pag-ibig naman, minsan nagsa-struggle lang. Okay yun, kasi struggle yun, kasama sa Christian life yun eh. Pero yung talagang, yung puso ng tao, walang kalaman-laman na pag-ibig, magtaka na kayo kung Christian ba talaga yun. Okay? Kasi unti-unti tayo hinuhubog naman ng Diyos eh. We're being shaped by God every day. So, kung nakikita mo ang love ay lumalago naman sa buhay mo, kahit paunti-unti yan, minsan ganito, no? Dati, mabilis kang magalit sa gantong bagay, pero ngayon, mahaba na yung pasensya mo. Uy, growing na. Sabi mo sa katabi mo, growing ka na. Yan, maganda, no? O minsan, dati, wala kang pake, pero ngayon, may pakialam ka na. Sabi mo ulit, uy, growing ka na. Wow. Dati, wala ka naman pakialam, no? Ano pa? Dati may galit ka doon sa tao na yun, pero nagpatawad ka na. Uy, sabi mo ulit, uy, growing ka na. Wow. Dati, hindi mo kaya yun, no? Ibig sabihin, yan ay ebidensya na ang Diyos ay nasa sayo na. Okay? So, it originates in God, at ito ay natatanggap natin, yung pag-ibig na yun, natatanggap natin when we have experienced new birth. Yung tayo ay ma-born again. At ito ay nakikita sa kapangyarihan ng Holy Spirit through us. Okay? So love originates from God. Number 2, love is revealed supremely in Christ. Tingnan natin ang verse 9. Sabi ng verse 9, this is how God showed His love among us. Sabi ng Bible, ito yung expression ni Lord. Okay? He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak as a sacrifice. Kita mo hindi naman na kailangan gawin ng Diyos yun. Pwede naman na tayo parusahan ng Diyos. Pero ibinigay niya pa yung kanyang bugtong na anak para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo yun. Amen? Kasi makasalanan tayo eh. Pero ibinigay niya pa si Jesus para magbayad ang ating kasalanan. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Yung buhay kasi galing kay Jesus. Ngayon, lahat ng mga tatanggap at sasampalataya kay Jesus, makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngayon, hindi mo yung matatanggap kung hindi ka dadaan kay Jesus. Hindi sa relihiyon, hindi sa pagpapakabuti, hindi rin sa kung ano-anong mga ritual o anong pagiging relihiyoso na klase ng tao, lumapit ka kay Jesus. Kahit gaano ka kasama, kaya kang baguhin ng Diyos. Amen? Kaya sabi ni John, ito ang pag-ibig. This is love. Not that we loved God. Hindi yung pagmamahal mo sa Diyos, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Okay? So, binibigay dito ni John ang hindi lang isang sentimental definition of love, ang tinuturo niya po dito ay yung gospel mismo. Yung gospel ang nagbibigay sa atin ng pinakamalinaw at pinakamatinding example of love. Yung gospel. Everybody say gospel. Kasi minsan, pagka binanggit yung salitang love, ang unang naiisip nyo agad, si John Lloyd, tsaka sino ba ano ni John Lloyd? Si Basya, di ba? Si Popoy, tsaka si Basya. Pag love, ang naiisip niya si Dingdong Dante, si Marian Rivera, di ba? O si Daniel Padilla, si Catherine Bernardo noon. Kumbaga parang iniisip nyo lagi, romance. Love, tungkol saan yan? Yung mga nagmamahalan, di ba? Tungkol sa magkasintahan, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Yan ang unang pumapasok sa isip natin no? Pag binabanggit yung love. Although ang relationship ng isang babae at isang lalaki ay pwedeng maging reflection ng pag-ibig ng Diyos sa atin, pero hindi po yun ang love. Ang love, hindi rin po preference, okay, na, mas gusto ko to, kaya mas mahal ko to. Mas gusto ko to kaysa sa iba, kaya mas mahal ko to. Mas okay siya. Mas okay itong, halimbawa, sa tao,
mas maganda kasi yung ugali niya kaysa doon sa iba. O sa isang bagay, mas maganda kasi yung quality nito, kaya mas pinipili ko to. Hindi ganun ang love eh. Love is not preference. Unang-una, love is not romance. Love is not preference. Ang love, hindi rin siya compatibility. No? Parang, hanapin mo muna yung kapagkakapareho ninyo. Kailangan pareho kayo ng hobbies. Parang mas madali kasi yung kapag pareho kayo ng gusto. Hindi yun yung love eh. So minsan, dahil yun ang nakikita, listen carefully, brothers and sisters, dahil yun ang nakikita natin sa social media, sa television, sa mga movies, akala natin, ang love, kailangan malambing, sweet. Ang love, kailangan preference, kailangan ikaw pinipili lang, tapos mas okay ka dapat. Minsan kaya may magtatanong, di ba? Sinong mas pipiliin mo? Yung magandang babae o ako? May mga nagtatanong ng mga ganun, napapanood ko sa Facebook. Sasagot naman yung asawa, syempre ikaw. Bakit? Ba't ako pinipili mo? Sabi niya. Dahil ba maganda ako kesa doon sa magandang babae? Sabi nung, sige, sabi niya, yung magandang, sorry. Nalilito na ako. Sabi niya, ang pinili pala niya, yung magandang babae. Sabi niya, sinong pipiliin mo? Yung magandang babae o ako? Yung magandang babae. Sabi, bakit? Hindi ba ako magandang babae? May mga ganon. Kailangan mas maganda siya. Kailangan siya ang pinakamaganda sa lahat. May mga ganon bang asawa? Minsan tatanungin yung asawa nila lalaki, ako ba ang pinakamaganda sa lahat na nakilala mo? Yung ex mo at ako, sino mas maganda sa amin? Minsan may mga ganon pa. Ikaw compare pa. Diba? Hindi, pinili kita kasi mas mabait ka. Hindi ako maganda, mabait lang. Minsan may mga ganong comparison, parang insecure. Although, yes, kailangan siya naman talagang pinakamaganda sa'yo. Pero, ang love po ay hindi preference. Okay? Kasi kung titingnan mo ang love ni Lord, hindi naman tayong pinaka-the best eh. Tayo ang worst because we have sinned against Him. But still, God loved us. So, hindi preference. Ano pa? Compatibility. Minsan inisip natin, ang love, kailangan madali, kailangan convenient, pareho kayo ng hilig, nasasabayan yung trip ng isa't isa, pareho kayo ng hobbies, hindi kayo nagkokontrahan. Hindi po ganun eh. Kasi actually, tayo, tingnan nyo, hindi tayo pareho ng Diyos, hindi tayo banal eh. Pero inibig tayo ng Diyos. So what is love, Pastor? So love is not romance, love is not preference, love is not compatibility. What is love? Love is sacrifice. Sometimes nakakalimutan natin yan. Kahit po sa mga mag-asawa, nakakalimutan natin yung definition ng love. True love is sacrifice. Minsan masyado nang na-define ng psychology ang love natin, ang love sa mundo ngayon. Na kailangan itong love language ko, dapat ganito. Teka muna, love is sacrifice. So may mga panahon magsasakripisyo ka para doon sa asawa mo. Para doon sa taong minamahal mo. Bakit ko gagawin? Mahal mo siya eh. Minsan hindi pabor sa'yo. Minsan hindi okay sa'yo. Minsan lugi ka. Pero love is sacrifice. Kita mo, sabi ng Bible, the keyword is atonement. Kita mo, yun ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Binayaran niya yung kasalanan na hindi naman siyang gumawa. Ikaw gumawa nun eh. Tayo yun eh. Tayo lahat, ang buong mundo, lahat ng tao sa buong mundo nagkasala. Siya nagbayad. Parang lugi naman siya. Because love is sacrifice. Ibig sabihin, lahat ng righteous anger ng Diyos Ama, inako ni Jesus. Para ikaw mapatawad at kaawaan ng Diyos. Siya nang nagbayad. Kasi hanggat hindi babayaran ni Jesus yun, hindi ka mapapatawad, hindi tayo mapapatawad sa kasalanan. Pero dahil ginawa ni Jesus yun, siya ang nagbayad ng kasalanan mo, napatawad ka na. Sabi mo sa katabi mo, ganun ka kamahal ni Lord. Okay? God's love is not conditional sa ating lovability. Minsan, hindi ka naman lovable. Pero buti na lang, hindi nakadepende yun. Hindi nakadepende sa pagiging lovable mo. Ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ni John Piper, sabi niya,
The cross is not about proving our worth. It's about showing God's glory in mercy. So ang cross, actually, pantay-pantay tayo pag umarap tayo sa krus. We all deserve death. But God didn't send Jesus because we were worthy of love. Hindi niya sinend si Jesus dahil karapat-dapat tayo. Sinend na si Jesus even though we were sinners. Kahit hindi ka lovable, para maramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. So, true love is not about what we deserve. True love is about the initiative of the giver. Ang totoong pagmamahal, ganito paintindi ko sa inyo. Minsan kasi ganito sasabihin ko minsan, mahalin mo siya, tulungan mo pa rin. Pastor, ganun ang ginawa niya sa akin, mamahalin ko pa rin. Sobra na yan. Dapat hindi yan pinapakitaan na mabuti. Dapat turuan yan. Hindi. Ang pag-ibig, hindi nakadepende sa kung deserve nung tao yung love. Ang totoong pag-ibig nakadepende sa initiative nung taong magbibigay ng pag-ibig. So minsan madalas nakatingin tayo sa kung deserve ba nung tao. Teka muna, wala ni isa sa atin ang deserving, pero binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Yun ang love. Sacrificial. So kung ikaw, kapatid, Christian ka at nandito ka sa church, at minsan may tinitingnan ka, yung kapatid mo, nag-iisip ka, gagawin ko ba siya ng mabuti? Isasama ko ba siya sa mga bibigyan ko ng regalo? Isasama ko ba siya sa mga ililibre ko? Ipagluluto ko rin ba siya? O ililibre ko din ba siya? Kapatid, huwag mo na tingnan, masyado tayo nakatingin kung deserve ng tao. Isipin mo na lang, ako ba gusto kong gumawa ng mabuti sa kanya? Yun na lang ang tanongin mo . Are you initiating love regardless ng kanyang qualifications? Minsan itry nyo naman yun. Huwag tayong masyadong tumingin kung deserve ba ng taong gawan siya ng mabuti. Deserve na yun kasi unang-una tayo, hindi naman natin deserve. So kung yung bagay na natanggap mo, libre lang naman, hindi ka naman deserving, tinanggap mo, dapat gawin mo rin sa iba. Kung anong klase ng pagmamahal na tanggap mo sa Diyos, ganun din ang pagmamahal na ibigay mo sa iba. Hindi naman tayo qualified, pero minahal tayo ng Diyos, ba't tayo tingin sa qualifications ng tao kung dapat ba silang mahalin? Mahalin mo regardless. Love is sacrifice. Kung paano tayo inibig ni Kristo, ganun natin silang mahalin. Okay? What else? The gospel produces humility and security. Alam niyo ba, ipinapakita din ng gospel na dapat tayo, kung naunawa mo ang gospel, it should produce humility in you. Kasi ang sinasabi ng gospel, tayo ay makasalanan pero inibig ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo pwede magyabang. Pero at the same time, merong assurance. Okay? Merong assurance na dahil hindi nakabase sa performance mo ang love ni Lord at nakadepende ang love ni Lord sa kanyang lawak, sa kanyang initiative. Meaning, kahit anong mangyari, hanggat ikaw ay nagsisisi at lumalapit sa Diyos, hindi ka itataboy ni Lord. Merong security. Hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Pwedeng tayo magbago ang pag-ibig natin sa Diyos. Nanlalamig ka, pero si Lord never magbabago ang pag-ibig niya. Okay? So hindi mo kailangan patunayan muna ang sarili mo. Hindi mo rin kailangan na i-demand ang pag-ibig sa ibang tao. Kasi secured ka na sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ka insecure na klase ng tao. So when you understand that God loves you undeservedly, your love for others begins to reflect that same grace. Sa madaling salita, kung naunawa mo na ikaw ay inibig ng Diyos despite sa kabila ng iyong imperfection, ang mangyayari, ang resulta nito sa iyo, hindi ka na rin magde-demand ng perfection sa ibang mga taong nakakasalamuha mo, lalo sa kapatid mo. Kasi naunawa mo, ako nga, hindi ako perfect, minahal ni Lord, pinatawad ni Lord. Tapos ako, may mga tao lang akong nakikilala, nakasama ko sa church, hindi rin naman sila perfect, magde-demand ng perfection. Sino ako? Di ba, mas nagiging humble tayo
Pag naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos. Minsan, hindi talaga naunawaan ng tao yung pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Kasi paano mo gagawin yun? Do you remember the parable in the Bible na kinuwento ni Jesus? Yung merong may utang sa Kanya? Napakaliit lang na utang. Ngayon, yung isang servant, may nangutang sa Kanya, hindi nagbayad. Ginawa niya, yung isang servant may utang sa hari. Napakalaki ng utang, hindi mabayad-bayaran. Talagang kahit magtrabaho siya, hanggang mamatay siya, hindi niya mababayaran yung utang niya. Pero sabi ng hari, sige, hindi na kita sisingilin, hindi kita papakulong, malaya ka na. Huwag mo nang bayaran. Masaya siya, nagpasalamat siya. Maya-maya, habang naglalakad siya, nakita niya yung tropa niya na may utang sa kanya. Malaki-laki din naman ng konti. Pero kumpara sa utang niya doon sa hari, maliit lang. Pero hindi nakapagbayad, binugbog niya. Nalaman ng hari, pinarusahan ng hari yung tao na yon. Bakit? Isipin mo, ikaw, ang laki ng utang mo, pinatawad ka, ikaw, may nangutang sa'yo, hindi lang nabayaran. Hindi mo in-extend yung grace, parurusahan ka ng Diyos. So yung mga tao na pinatawad naman ng Diyos, pero hindi marunong magpatawad, hindi kayo makakatanggap ng kapatawaran ng Diyos. Grabe naman si Lord. Totoo kapatid. Kasi hindi mo matatanggap ang kapatawaran ng Diyos kung hindi ka lumalapit kay Kristo. Pastor, lumapit naman ako kay Kristo. Di dapat magpatawad ka. Kilala ko naman si Kristo, dapat forgiving ka na. Amen? So dapat may humility and security sa ating buhay. Lastly, love is the evidence and overflow of God's presence in us. Okay? Gaya na sabi natin, kanina sa big idea, si God ang source, review natin yung big idea natin. God is the source, Christ is the proof, and the Spirit enables us to live it out. Ang pinagmumulan, si God, si Kristo ang demonstration, at ang Holy Spirit ang tumatrabaho sa buhay natin para maipakita natin yung pag-ibig na natanggap natin. So, ano yung point number 1? Love, number 1 muna, love originates in God. Number 2, love is revealed supremely in Christ. And lastly, number 3, love is the evidence and overflow of God's presence in us. Tatlong bagay. Yung presensya ng Diyos is demonstrated through our love. Hindi mo ginagawa ang pag-ibig para ma-impress ang Diyos. Hindi. Ang Diyos ang tumatrabaho sa buhay mo para ma-produce mo yung love niya. Okay? So, hindi siya basta isang bagay lang na ginagawa ng tao. Ito ay ebidensya na nasa iyo talaga ang Diyos. So, gusto mo malaman kung nando sa tao yung Diyos, nasa kanya ang Espiritu ng Diyos, tingnan mo yung buhay niya, makikita mo kung may pag-ibig siya o wala. Love demonstrates God's presence. Sabi ng verse 11 to 12 sa text natin, if God so loved us, so, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Tayo nga, minahal ng Diyos, dapat magmahalan din tayo. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made perfect, made complete in us. So, tingnan niyo yung logic ng gospel. Napakasimple lang. Minahal ka ni Lord, kaya nagagawa mong mahalin yung ibang tao. Yun lang. So, hindi ito optional. Logical to, logic. Isipin mo na lang, ikaw nga yung kagaya mo. Tinanggap ng Diyos, minahal ng Diyos. Tapos ikaw hindi mo kayang tanggapin at mahalin yung ibang tao. So, when God takes residence in a person's heart, yung character natin, nagbabago eh. Kasi nakatira na sa iyo ang Diyos eh. So ang love ay nagiging ebidensya ng pananahan ng Diyos sa iyo. Nasa iyo na ang Diyos. According kay Augustine of Hippo, sabi niya po, kay St. Augustine of Hippo, he described love as the weight of the soul. Yung bigat daw ng kanyang kaluluwa. Meaning,
Kung ano ang iniibig mo, yun ang nagdidirect ng buhay mo. Yung mga bagay na mas minamahal mo, doon ka papunta. Okay? Halimbawa, mas mahal mo trabaho kaysa kay Lord, mas may time ka sa trabaho mo. Kasi mas mahal mo yung kay Lord eh. Pero kung mas mahal mo si Lord, higit sa lahat, kaya mo i-sacrifice lahat para kay Lord. Kung mas mahal mo pamilya mo kaysa kay Lord, minsan masasacrifice mo yung relationship mo sa Panginoon para sa pamilya mo eh. Mas mahal mo ang pera kaysa sa Diyos. So gagawin mo lahat para sa pera, kahit ang kapalit nito, malayo ka sa Panginoon, gagawin mo yun. So, yun na nagbibigay ng direction. What you love gives direction to your life. So when we truly, if God truly lives in you, and you have received the love of God, yung buhay mo nagbabago, yung direction ng buhay mo nag-iiba. Okay? Dati, ang iniisip mo, protektahan yung sarili mo. Pero ngayon, handa ka nang ibigay ang sarili mo. Nag-iiba. Dati, punong-puno ka ng pride. Ngayon, punong-puno ka na ng humility. Ano pa? Yung resentment. Di ba? Dati may galit ka, pero nagiging forgiving ka na. So, hindi naman po ibig sabihin na kilala mo ang Diyos at na born again ka, instantly perfect ka na. Hindi po. Pero, totoo na unti-unti, may pagbabagong nakikita sa'yo. Amen? So, si Jesus, binanggit niya sa John 13 verse 35, ang love daw po ay visible mark of discipleship. Okay? Sabi niya, by this all men will know that you are my disciples. Everybody say disciples. If you love one another. Disciple ka talaga kung nagmamahalan kayo. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung nasa harap mo, nasa likod mo. Minamahal ka ba niyan? Ha? Yung nasa harap mo, tingnan mo lahat. Tingnan mo lahat ng nandito sa church. Yan. Mahal ka ba niyan? Mahal mo din ba yan? Nagmamahalan ba tayong lahat dito? Nagpapatawaran, nagpapasensyahan? Diba? O tingnan mo yung kagalit mo ngayon, tingnan mo. Yan. Kasama yan sa mamahalin. Now, bakit natin sinasabi ito? Makinig po, mabuti. Church, listen carefully. Hindi nakikita ng tao yung prayer life mo. Siyempre, pag nagpe-pray ka, hindi mo naman kailangan pakita sa tao yun. Yung Bible study habits mo, hindi mo na kailangan pakita yun. Yung theology mo, hindi mo na nakikita. Ano nakikita ng tao? Ano nakikita ng mga unbelieving friends and families natin? How you treat people. Okay? Paano mo tinatrato ang ibang tao? Yan ang nakikita nila. Pag pressured ka na, pag magulo na isip mo, ano na ugali meron ka. Yan, mas nakikita nila yan. Pag may problema ka, paano mo hinaharap yun? Paano ka nagpapatawad pag nasaktan ka? Oh. Yan, nakikita nila yan. Okay? At alam nyo po ba, mga kapatid, mas malaking patunay yung pag-ibig na nakikita ng tao sa atin. Listen. Mas malaking patunay yung pag-ibig na nakikita ng tao sa atin. Paano mo tinatrato ang kapwa mo? Paano ka nagpapatawad? Paano ka nagre-react kapag ka may pressure? Mas nakikita yun ng ibang tao at mas napapatunayan na ikaw ay Christian dahil sa iyong ipinapakitang pamumuhay. Kesa sa pag-attend mo sa church, sa mga alam mo sa Bible, kesa sa mga pinopost mo, kesa sa iyong theology, sa iyong prayer life. So mas matindi pong witness at testimony na talaga ang Diyos ay nabubuhay sa iyo kapag ka nakikita ang pag-ibig. Amen? So kita mo, we love because He first loved us. Sabi ng verse 19 sa text natin. 1 John 4:19. Kaya tayo loving kasi we have been loved. So ibig sabihin, hindi natin kailangan magpasikat kay Lord. The Lord, tingnan mo, loving ako. Hindi. Hindi mo ginagawa yun para may patunayan ka sa Lord. Kaya mo ginagawa yun kasi naunawaan mo, minahal ka ni Lord. Okay? So, kapag kaganyan po ang ating buhay Kristiyano, hindi tayo performance-driven.
Christians. Parang, kailangan kong maging loving, kailangan kong maging forgiving para mas tanggapin ako ni Lord. Hindi. Tinanggap ka nga ni Lord kahit hindi ka pa okay eh. So ang dapat maging resulta nun, kung anong meron siya, anong pag-ibig na pinakita niya sa'yo, gawin mo sa iba. Okay? Also, let us remember, love is produced by the Holy Spirit. In Galatians 5:22, ang sabi ng Bible, the fruit of the Spirit is love. Actually, yung 9 na yan, 9 characteristics, sabi dyan, fruit lang yan. Ito, lagi ko pinapaliwanag ito. Fruit lang, meaning, ito ang interpretation ko dyan. Yung love, ito yan lahat. Okay? Yung love, may joy, may peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. It is the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is love. Okay? So yung love, ibinubuhos ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. So love is not manufactured. Hindi siya iniimbento. Ito ay cultivated. Pag sinabing cultivated, kusang tumutubo. Okay? Kusang tumutubo yun. Kusang namumunga yung puno. Hindi mo kailangang gumawa ng apple, hugis apple. Hindi. Antayin mo lang, magbubunga yung puno. Hindi mo kailangan maggawa ng chemicals para makaproduce ka ng mangga. Hindi. Antayin mo lang, automatic, natural, nagbubunga yung puno ng mangga. Bakit? Kasi buhay yung puno. Amen? Ganon din po sa atin. Kapag tayo po ay nananatili kay Kristo, dumadalo yung buhay niya sa atin at kusang mamumunga tayo ng pag-ibig. Hindi mo kailangan pilitin gawin yun o imbentuhin yun o pilitin na maging ganun ka. Hindi, automatic mangyayari yun. As long as nananatili ka kay Christ. Merong renewing of the mind, you are walking in the Spirit. As long as you're walking in the Spirit. Kita nyo, ang tao, pag hindi na nananatili kay Jesus, lumalamig na yung pag-ibig. Napansin nyo ba yon? So alam nyo bang indication yon? Kapag lumalamig ng pag-ibig mo, tanungin mo rin sarili mo, baka napapalayo na ako kay Jesus? Kung bakit hindi ka na masyadong madaling magpatawad, parang hirap ka na. At parang nababawasan na yung pag-ibig mo. Struggle ka na to love other people. Struggle ka na para maging considerate and understanding sa ibang tao. Meaning, maaari, nagsistruggle ka na rin sa connection at sa pananatili mo sa presensya ng Diyos. Kapag po nagkakaroon ng spiritual dryness, yung love, lumalamig. Pag nanlalamig ka na sa relationship mo kay Jesus, lalamig ka na rin sa ibang tao eh. Pagka medyo di ka na nakakapag-pray, di ka na nakakapagbasa ng Bible, bumababa na yung spiritual life mo. Nababawasan na yung iyong napuproduce na love. But connection with God will fuel your connection with other people. Okay? So God's love is received. Christ's love is understood. And the Spirit's love is expressed through us. So ito po, iiwan kong tanong sa inyo, mga kapatid. Sa dadating na mga araw, sa darating na mga linggo, let us reflect on these 3 simple questions. Yan. Una, nahuhubog ba ng love ni God ang mga reactions mo? So kung paano ka nagre-react sa mga sinasabi ng tao sa'yo, kung paano ka nagre-react sa mga naririnig mo, sa mga nababasa mo o nalalaman mo, nahuhubog ba ng love ni God? Yung reaction na meron ka. Bago ka mag-post, iniisip mo muna, teka, loving ba itong sasabihin ko? Bago ka mag-chat sa ibang tao, bago mo kausapin, bago ka makapanigaw sa ibang tao, iniisip mo, teka, is this the love of God? So, tanungin natin mga sarili. Bago mo kausapin yung asawa mo, bago mo siya pagsalitaan, isipin mo muna, is this loving? Ito bang ipapakita ko ay loving sa kanya?
Ano pa? Nakikita ba ang grace sa pakikitungo mo sa iba? Diba? Pwedeng tayo nasa church, meron tayong mga position sa church, may authority tayo sa church. But are you gracious? O baka authoritative na lang tayo, wala na yung grace ng Panginoon. Pagka may mga ibang taong nagkakamali, may mga ibang taong nagsistruggle, nakikita ba yung grace ni Lord? Sa pakikitungo mo sa kanila? Napagpapasensya mo ba sila kung paano ka pinagpapasensyahan ng Diyos? Lagi ko nire-remind, kahit yung mga leaders po, lahat po tayo, nagsimula tayo ng mga struggling din noon. Kung mataas man ang level ng Christian life mo ngayon, marami kang natutunan, lumago ang wisdom mo. Dati naman, marami din tayong pagkakamali. Nagsimula tayo as a baby Christian. So, maging gracious din tayo dun sa mga lumalago pa lang. Nagsistruggle din yan. Medyo nahihirapan din yan. Dati galing din naman po tayo dun. Amen? So, nakikita ba ang grace? And lastly, makikita ba nila si Kristo sa pag-ibig mo? Sinasabi mo, loving ka. Ang tanong, nakikita ba si Christ sa kung paano ka nagiging maibigin? Pastor, marunong naman ako umibig sa kapwa. Okay, tanongin mo rin yung sarili mo. Yung pag-ibig ba na pinapakita mo sa kapwa mo, kapareho ng pag-ibig ni Kristo sa'yo? Yun ang standard. Doon mo i-compare yung love mo. Huwag mong gayahin si Pedro. Di ba? Lagi sinasabi ni Pedro, Jesus, mas mahal kita kaysa sa mga ibang disciples. Hindi. Ikumpara mo ang pag-ibig mo, hindi sa pag-ibig ng ibang tao. Halimbawa, sasabihin mo, Lord, mas mahal kita kasi mas lagi ako umaattend ng church kaysa doon sa mga iba kong kasama. Lord, mas mahal kita kasi mas committed ako, mas marami akong ginagawa sa church. Hindi. I-compare mo ang love mo sa love ni Christ sa'yo. Doon mo ikumpara. Makikita mo, marami pang kailangan baguhin sa'yo. Amen? So, here's the challenge. Don't just talk about love. Huwag lang pag-usapan ng pag-ibig, ipakita mo. Huwag mo lang aralin ang grace, i-extend mo din. Huwag mo lang tanggapin si Kristo, i-represent mo siya saan ka man pumunta. Kasi kung ang Diyos ay totoong nananahan sa'yo, hindi lang basta theory ang love. It becomes visible. If God truly dwells in you, okay, pa-flash nga ito yung last statement natin. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. If God truly dwells in you, sa pamalakas, malakas. 1, 2, 3, go. Yan. Hindi option ang love. So that is the biblical definition of love. So kung gusto mo maunawaan, ulit, ano ba ang ibig sabihin talaga ng pag-ibig? Balik tayo sa Diyos. Siya ang author of love. Hindi siya ang gumawa ng pag-ibig. Siya ang pag-ibig. Amen? Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa umaga nito for giving us and bringing us back to the original definition of love. And we know, Lord God, hindi po yun ang pag-ibig namin sa ibang tao, hindi rin yun ang pag-ibig namin sa iyo, ito yung pag-ibig mo sa amin. Lord, salamat at inibig mo ang mga katulad namin. Hindi po kami deserving, hindi po kami karapat-dapat, pero minahal mo kami. At nawa, Panginoon, kung paano kami minahal, paano mo kami inibig at tinanggap, ganun din, Panginoon, ang maging pag-ibig namin sa ibang tao. Salamat, O God. And we ask the Holy Spirit, help us, lead us, mold us to become like Christ for the glory of God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you all. Sabi mo sa katabi mo, love like Jesus. Sa paulit, sabi mo, love like Jesus. Amen. God bless you.